Mga ilang beses ko ba dapat sabihin sa'yo na huwag kang aakyat hanggang sa tuktok ng mga puno? Kinakabahan ako sa tuwing hindi kita nakikita. Patawad, Nanang. Naghani lamang ako sa mga kulay ng ilaw na pumuputok sa dakong ilawot. Tiyak na may kasiyahang nagaganap sa palasyo ng mga diwata. Ilang beses mo na sila nababanggit. Ngunit, bakit wala akong nakikita mga diwata dito? Katulad rin ba natin ang itsura nila, Nanang? Magaganda rin ba sila tulad natin? Mahaba ang mga tenga? Wala ka naman ng mahabang tenga, Luna. Iba kaya ang itsura mo sa aming mga... Shh, Kina. Huwag mong tutoksohin si Luna. Pero... bakit nga ba hindi mahaba ang tenga ko? Kaya ni Nanang. Eh kasi nung ika'y sanggol pa, kinagat ng isang argona ang iyong mga tenga. Kaya yan, umiksi. Pero bakit wala akong marka tulad niyo? Dahil ipinaglihi kita sa makinis na buwan. Tama na ito. Halika na, umuwi na tayo. Ngunit, hindi mo pa rin sinasagot ang aking katanungan. Ano nga ba yung mga itsura ng mga diwata? Anong klase silang mga engkantada? Maganda sila tulad mo, anak. Mababait, marangal, makatarungan. Kailan kaya tayo makakita ng mga tulad nila? Maaari ba tayong magtungo ng Lireo para bumusita? Sige na, Nanang. Sige na, halika na. Hindi maaari. Kailanman ay hindi tayo magtutungo roon at hindi tayo magpapakita sa kanila. Nanang, nagtatanong lang naman si Isa at Luna. Bakit galit ka agad? Patawad, mga anak. Ngunit batid ninyo na hindi tayo maaaring bumaba sa kapatagan. Hindi ba? Pero bakit nga ba hindi maaari, Nanang? Luna, napakarami ng iyong tanong. Itago mo muna yan sa ibang araw. Sa ngayon, sundin niyo muna ang aking nais nang tayo makauwi na. At kailangan pa magpahinga ng iyong kapatid. Luna, Sunod ako, Nanang.